Maraming Dota players dyan ang magtitilt sa'yo. Marami sa mga MMR games mo, yung maiinis ka because of your teammates. Maraming beses dyan, napipikunin ka, no? Pero again, always remember that the universe is just testing you. But if pananatiliin mo yung intangibles mo, no? If you keep showing up and stay in your lane, darating din yung break na hinahanap mo. Holy macaroni! Walang niya! Gusto ko lang i-share yung natutunan ko this month, no. So I've shared this a lot of times recently from my mentor, and ang catchphrase niya, sinabi niya is show up every single day and stay in your lane, no. Then inexplain niya sa amin yung phrase na yon, no. In trading context, ang sabi niya, the market is testing you on how disciplined you are every single day. And every time that you fail sa test ng market is hindi niya ibibigay sa'yo yung desired results na gusto mo. So, hindi lang daw si Miss Market, but the universe, no, will test us kung gaano tayo ka-firm sa lane na pinili nating landas. Sabi pa niya, if talo ka ngayon, kahit lose streak ka, mag-show up ka pa rin, no? If maraming problems or busy sa work, kahit anong mangyari, no? Wag kang umalis, no? Wag mong sukuan. Wag kang kuwain ng liwanag. Sabi niya pa noon is parang matagal 'di ba? Parang ganoon talaga, matagal kung matagal. Ayun yung proseso no? Maging patient ka lang para until such time na dumating yung time mo dahil or because nag-show up ka, nag-stay ka sa lane mo, kumita ka ng malaki. So, i-continue mo lang at darating din yung break na hinahanap mo sa trading. Paano kung hindi ka nag-show up? And kung paiba-iba yung ginagawa mo, ano mangyayari? Paparating na yung break na hinahanap mo, pero dahil hindi ka pa ready, nasayang yung opportunity. No? So, after nun, nung sinabi niya yon, napaisip ako Napaisip ako, siguro ganun din sa Dota, no? Siguro sa context nating mga Dota players, tingin ko kailangan nating panindigan yung role na pinili natin. Like, so kung offlane ka, pag-aralan mo yung offlane. No? Kung hard support ka, pag-aralan mo yung hard support. Kung mid ka, aralin mo yung mid. Diba? Practicein mo. And you have to be courageous, and be firm doon sa role na pinili mo, no? Make it a study, syempre. Kaya believe talaga ako sa mga pro players no, sa mid, 'di ba? Sila Topson, Somnus, Armel, 'di ba? Si Abid, 'di ba? Ang tagal na nila sa scene ng Dota, pero ayun pa rin yung mga roles nila, no? Ilang years din nila yun pinractice yung mid role, no? Kahit nga sa MMR, mahirap palipatin ng roles yung mga yun. And for me, ang astig nun, di ba? Alam ko na napakahabang proseso yung mga pinagdaanan ng mga yan, no? Mga hindi yan nagmadali. Kaya talagang iba, no? Respect sa mga natin dyan. And kaya naniniwala talaga ako, no, na if you really want to be better at something, you must learn how to love the process. No, malin mo yung proseso, when to farm, when to pull, to the rune, the ward, no, yung timer, yung mga ganung proseso, no. Dahil kapag mas lalong nagde-deviate ka doon sa process, mas lalong tumatagal. So again, the test, no. Maraming Dota players diyan ang magtitilt sa iyo. Marami sa mga MMR games mo yung maiinis ka because of your teammates. Maraming beses diyan napipikunin ka, no. Pero again, always remember that the universe is just testing you. But if pananatiliin mo yung intangibles mo, no, if you keep showing up and stay in your lane, darating din yung break na hinahanap mo.